Nagsisimula ang pelikula sa isang napapagod na sundalo na nagngangalang Mickey, na nasa bakasyon kasama ang kanyang pamilya. Dinala niya ang kanyang dalawang anak, sina Jack at Jane, sa bahay ng kanyang kapatid na si Noah sa American Forest. Ang asawa ni Mickey na si Sophie ang nagmamaneho sa kotse, dahil siya ay pagod mula sa kamakailang tungkulin sa militar. Hindi nagtagal, narating nila ang bahay ni Noah sa gitna ng kagubatan, na umaasa ng magandang bakasyon. Gayunpaman, hindi ito kaaya-aya gaya ng inaasahan nila, lalo na kay Jane. Kapag pumasok sina Mickey at Sophie sa bahay, natuklasan nilang nasa magulo ang sitwasyon, dahil nagkalat ang mga gamit sa bahay. Sinubukan ni Mickey na manatiling positibo, iniisip na maaaring talagang lasing si Noah. Habang pumasok sina Jack at Jane sa loob, nakalanghap sila ng isang napakabaho na amoy, marahil ay nagmumula sa mga nakakalat na basura ng pagkain. Habang ginalugad ang bahay, natuklasan ni Jane ang angka ng militar ng kanyang ama, kasama ang kanyang lolo sa tuhod, at maging si Noah ay mga sundalo. Nagbigay inspirasyon ito kay Mickey na sundan ang kanilang mga yapak bilang isang retiradong Special Forces soldier na kilala at kinatatakutan ng siyam na malalaking bansa. Sa kabila ng mga reklamo ni Jane tungkol sa lugar ng bakasyon, pinaalalahanan sila ni Mickey na magpasalamat, ngunit sa totoo lang, gusto talaga nilang magbakasyon sa beach o sa bundok. Gayunpaman, bagong retiro lang si Mickey sa pagiging militar na ipinaliwanag na pinili niya ang bahay ni Noah upang igalang ang tradisyon ng militar ng kanilang pamilya. Kinabukasan, binisita ni Mickey ang libingan ng kanyang ama at lolo malapit sa bahay ni Noah, ngunit kahit na sila ay mga militar, inilibing sila ng walang seremonya. Sa araw na iyon, nagsagawa si Mickey ng ibang karanasan para sa kanilang bakasyon, ang pag-aaral kung paano bumaril. Hindi niya alam na kanina pa pala may nagmamatsyag sa kanyang pamilya. Nakatuon si Mickey sa pagtuturo kay Jack habang pinapasaya niya si Sophie. Sa kasamaang palad, si Jane ay hindi interesado sa pag-aaral kung paano gumamit ng baril at malungkot pa rin tungkol sa bakasyon. Pumunta siya sa kanyang silid at inilabas ang kanyang pagkabigo sa pamamagitan ng pagsigaw sa kanyang ina, na sinusubukang pakalmehin siya. Pagsapit ng gabi, naguguluhan si Jack dahil hindi gumagana ang TV sa living room. May naisip si Mickey at sinabihan ang kanyang mga anak na pumunta sa kanilang mga silid. Sa kanilang sorpresa, hindi pala totoo ang TV na iyon, at sa likod nito ay may isang safe na puno ng mga kayamanan ng pamilya at mahahalagang dokumento noong World War II. Itinago ng pamilya ni Mickey ang mga bagay na ito para panatilihing ligtas ang mga ito. Samantala, nabigla si Jack nang may makita siyang bagay sa ilalim ng kama at nagmamadaling sabihin sa kanyang ama. Sinuri ni Mickey ang silid at laking gulat niya nang matuklasan ang walang buhay na katawan ni Noah sa ilalim ng kama. Mabilis niyang hinikayat ang kanyang pamilya na umalis ng bahay. Kasabay nito, may paparating na sasakyan mula sa kalsada, kaya napilitan silang bumalik sa loob. Sinabi ni Mickey sa kanyang pamilya na manatiling nakatago sa loob habang hinihintay nilang umalis ang sasakyan, ngunit sa umaga, nandoon pa rin ang sasakyan. Hindi natutulog sina Mickey at Sophie. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maraming ibang sasakyan ang bumisita sa kanilang bahay, na nagudyok kay Mickey na makipagsapalaran sa labas upang alamin kung sino ang dumating. Sa kanilang pagtataka, mayroong 12 sundalo na nagsilbi sa isang koponan kasama si Mickey noong nakaraang digmaan. Sinabi nila kay Mickey na pumunta sila upang hanapin ang mga kayamanan at mana ng kanyang pamilya. Binigyan nila siya ng ilang oras upang mahanap ang mga mahahalagang bagay sa bahay at ibigay ang mga ito. Matapos malaman ang kanilang intensyon, kinailangan ni Mickey at Sophie ng bagong plano upang paalisin ang mga sundalo sa bahay. Gayunpaman, napagtanto ni Mickey na ang bahay ay mahigpit na binabantayan, at kung susubukan niyang umalis, ang kanyang pamilya ay nasa panganib. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Mickey ang isang sundalo na nag-uunat ng kanyang braso, kaya't sinamantala niya ang pagkakataong akayin ang kanyang pamilya palabas habang bitbit ang dalawang bag kasama ang kanilang mga mahahalagang bagay. Naging magulo ang bakasyon ng pamilya ni Mickey, at hindi sila makaalis sa lugar. Kinailangan ni Mickey na dalhin ang kanyang pamilya sa kakahuyan upang magtago. Samantala, hindi napansin ng mga sundalo na nakatakas si Mickey, at inabot pa sila ng isang oras upang malaman ito. Samantala, si Mickey at ang kanyang pamilya ay nakipagsapalaran sa gitna ng kagubatan. Mabuti na lang at nakahanap si Mickey ng mapagpahingahan at mapagtataguan. Nang maglaon, sinadya niyang ilibing ang dalawang bag ng mana sa isang ligtas na lugar.
Sa kabilang banda, ang mga sundalo ay nagpaplano na tugisin si Mickey at nagsagawa ng isang pulong. Nagtalaga sila ng mga gawain para sa pagtugis sa kakahuyan. Karamihan sa mga sundalo ay bata pa ngunit tila bihasa at may karanasan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik si Mickey at nakita niya ang meeting na nagaganap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang isa sa mga sundalo ay pinagbantaan ng kanilang pinuno, isang lalaking nagngangalang Kane, dahil sa hindi pagsunod sa utos. Noong una, inakala ng ibang mga sundalo na nagbibiro lang si Kane at natutuwa sila. Gayunpaman, nang tumigil na ang kanilang tawanan, isang sundalo na nagngangalang Franco ang agad na sinasakal ang sundalo na pinagbantaan ni Kane na mamatay. Nagulat dito ang lahat ng mga sundalo, at hindi na nila nakitang nakakatuwa ang mga kilos ni Kane. Mula noon, walang nangahas na hindi nila susundin si Kane dahil papatayin sila ni Franco. Mabilis na bumalik si Mickey sa kanyang pamilya at ipinaliwanag na hindi pa sila makakauwi. Hindi niya maaaring hayaan ang mga sundalo na magkaroon ng kanilang paraan, at ang pakikipaglaban ay ang tanging pagpipilian. Pagkatapos ay nagpasya si Mickey na harapin ang mga sundalo ng mag-isa, at patayin sila isa-isa. Habang hinalugog ng mga natitirang sundalo ang kakahuyan. Kumalat sila upang madali nilang makita si Mickey at subukang limitahan ang mga galaw ni Mickey. Sinisikap nilang palibutan siya para mahirapan siyang makagalaw ng maayos. Sa isang punto, nakatagpo ni Mickey ang isang sundalo, ngunit gamit ang kanyang pambihirang kakayahan sa pagtatago sa damo, mabilis na pinatulog ni Mickey ang sundalo. Kinuha ni Mickey ang isang radyo ng komunikasyon at tumugon sa mga mensahe ni Kane. Sinabi ni Kane na mayroon pang 10 sundalo ang natitira, ngunit sinabi ni Mickey na aalisin niya ang mga ito sa lalong madaling panahon. Samantala, nagkaroon ng ideya si Jack na sundan ang kanyang ama sa kabila ng kaunting karanasan sa pagbaril. Sinubukan ni Sophie na pigilan si Jack, ngunit sa kabutihang palad, bumalik si Mickey, at tinalikuran ni Jack ang kanyang plano. Pagsapit ng gabi, pinayagan ni Mickey na magpahinga ang kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi nila maalis ang kanilang pag-aalala at pagkabalisa tungkol kay Mickey, na muling nakipagsapalaran sa kagubatan para ubusin ang mga kaaway. Sa huli, nagpasya si Jack na sundan ang kanyang ama dahil hindi mapigilan ni Jane na mag-alala sa kanya. Samantala, kumilos si Mickey gamit ang husay ng isang asasin, at kalaunan ay hindi na napigilan ni Sophie si Jack, dahil nangangamba si Jack sa kaligtasan ng kanyang ama. Noong gabing iyon, matagumpay na naibagsak ni Mickey ang isa pang sundalo. Kinabukasan, natuklasan ng grupo ni Kane ang bangkay ng kanilang kasama. Nataranta si Kane at ang kanyang koponan sa numerong 9 na nakaukit sa dibdib ng kanilang kasamahan, na hudyat na 9 na lamang sa kanila ang natitira. Inutusan ni Kane ang kanyang koponan na maging mas mapagbantay sa kanilang pagtugis kay Mickey. Habang patuloy na naglalakad si Jack sa kagubatan ng hindi nahanap si Mickey mismo ay nasa tabi ng isang maliit na ilog, naghuhugis ng kanyang mukha. Sa sandaling iyon, bumalik ang mga alaala ng isang madilim na insidente noong panahon niya sa Afghanistan. Naalala niya ang isa sa kanyang mga kasamahang sundalo na marahas na pinatay ang mga inosenteng sibilyan, habang iniligtas ng isang babae ang kanyang anak na babae. Nang sinubukan ni Mickey na makialam at iligtas ang babae, nakita siya ng kanyang kasamahan bilang isang traidor. Dahil sa nakakatakot na alaala na ito, napagtanto ni Mickey na kahit ang mga tao ay may kakayahang gumawa ng matinding kalupitan. Nabigo siyang protektahan ang babaeng iyon, na isang panghihinayang na dala niya sa buong buhay niya. Ngayon, ang ilan sa mga dati niyang kasamahan noon, na sina Kane at Franco, ay hinahabol siya, na nagbabalak na nakawin ang mga kayamanan ng kanyang pamilya. Puno ng galit at pagnanais na maghihiganti, nagawa ni Mickey na alisin ang isa sa mga tauhan ni Kane. Muli, hindi nagtagal, dumating ang isa pang sundalo, at ginamit ni Mickey ang sundalo na nahuli niya bilang isang kalasag. Nagpatuloy siya sa pag-iwas sa putok ng baril, nagtago sa likod ng ilang puno, at sa huli ay nagtagumpay siya sa paghuli sa pangalawang sundalo mula sa likuran. Nakapagtataka, nang humarap si Mickey sa isang babaeng sundalo, nagpasya siyang huwag gumamit ng armas. Kahit na malakas ang pangangatawan ng babae, nasangkot sila sa isang mahigpit na labanan gamit ang kanilang kamay, ngunit nagawang talunin siya ni Mickey sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya sa isang puno ng kahoy. Hindi nagtagal, dumating si Kane at ang kanyang pangkat sa pinangyarihan at natagpuan ang patay na babaeng sundalo. Mabilis nilang napagtanto na kalaban nila ang isang pambihirang kalaban.
Minarkahan na naman ni Mickey ng numero 7 ang namatay na sundalo, na nagpapahiwatig na may 7 tao na lang ang natitira sa grupo ni Kane. Pagkaraan ng ilang oras, ipinagpatuloy ni Kane at ng kanyang pangkat ang kanilang pagtugis at malapit na nilang makita si Jack. Sa kabutihang palad, si Mickey ay dumating upang iligtas at sinabihan si Jack na gambole ng isa sa mga sundalo habang siya ay mabilis na humarap sa isa pang sundalo na nagpapatrolya sa lawa. Walang ideya ang sundalo na nagtatago si Mickey sa ilalim ng tubig. Nang dumating na ang tamang sandali, naglunsad ng sorpresang pag-atake si Mickey. Nagkaroon sila ng isa pang matinding labanan, ngunit nakuha ni Mickey ang isang pistol mula sa ilalim ng lawa at binaril ang sundalo. Pagkatapos, nakuha ni Mickey ang ilang mga armas at sinimulan niyang hanapin si Jack. Samantala, nag-alala sina Sophie at Jane dahil hindi pa bumabalik sina Mickey at Jack. Sa kasamaang palad, natagpuan ni Jack ang kanyang sarili na na-corner ng isa sa mga sundalo. Maging sina Sophie at Jane ay nahuli ni Stan at Franco at dinala sa bahay ni Noah. Nailigtas ni Mickey si Jack, ngunit pagkatapos ay nalaman niyang nahuli sina Sophie at Jane. Para lumala pa ang sitwasyon, binalak ni Kane na saktan sina Sophie at Jane. Galit na galit si Mickey at mabilis na hinarap ang sundalong sumalakay kay Jack bago tumungo sa bahay ni Noah. Samantala, sa simula ay hindi sumang-ayon si Stan sa plano ni Kane na saktan sina Jane at Sophie, ngunit nagalit si Kane at binaril si Stan. Maya-maya, tumawag si Mickey na malapit na siyang dumating at binalaan si Kane na huwag gumawa ng anumang bagay na walang ingat. Gayunpaman, hindi pinansin ni Kane at Franco ang babala ni Mickey, na lalong nagpagalit kay Mickey. Nagsimula siyang tumakbo patungo sa bahay ni Noah at mabilis na pinabagsak ang 2 pang tauhan ni Kane. Maya-maya, nakarating si Mickey sa bahay ni Noah. Nagulat at natuwa si Kane dahil sa malakidlat na bilis na galaw ni Mickey. Pagkatapos, dinala nina Kane at Franco sina Sophie at Jane sa labas bilang mga hostage. Nagsimulang makipagnegosasyon si Mickey, na nagsasabing isisiwalat niya kung saan niya itinago ang mga treasure bag. Gayunpaman, iginiit ni Kane na isang tao lang ang maaaring palayain bago ibigay ni Mickey ang mga bag. Walang choice si Mickey kundi gumawa ng mahirap na desisyon. Pinili niyang palayain si Sophie, iniwan si Jane sa kustodiya ni Kane. Sa kabila ng sitwasyon, nanatiling tahimik si Mickey at sinabihan si Sophie na bumalik sa kanilang orihinal na pinagtataguan kung saan naghihintay si Jack. Pagkaalis ni Sophie, inutusan ni Kane si Franco na sundan si Mickey sa lokasyon kung saan nakatago ang mga kayamanan. Habang naglalakad sila sa kagubatan, sinimulan ni Franco na pahirapan si Mickey. Samantala, ibinalik si Jane sa bahay at isinailalim sa patuloy na panggigipit ni Kane. Sa huli, narating ni Mickey at Franco ang lokasyon, at agad na isiniwalat ni Mickey ang mga nakatagong treasure bag. Ngunit nang bumitaw si Franco sa kanyang pagbabantay, mabangis na lumaban si Mickey. Lalong lumakas ang galit ni Mickey dahil si Franco ang nagmaltrato sa kanya noong nasa Afghanistan sila. Kasabay nito, atubiling pumayag si Jane sa mga pagsulong ni Kane at nagsimulang umupo sa harapan ni Kane. Sa kabilang banda, sina Mickey at Franco ay nakulong sa isang mainit na labanan. Ngunit sa loob lamang ng 2 segundo, nagawa ni Mickey na paikutin ang sitwasyon. Ang minanang katalinuhan at kakayahan sa pakikipaglaban ni Mickey ay nagbigay daan sa kanya upang talunin ang dati niyang kasama. Mabilis na pinabagsak ni Mickey si Franco, at natapos ang laban sa pagtapak ni Mickey sa mukha ni Franco hanggang sa mamatay ito. Samantala, nagawa ni Jane na lokohin si Kane at makatakas. Hinabol siya ni Kane at sa huli ay nahuli siya. Sa oras na iyon, dumating na si Mickey at kailangang sumunod sa sitwasyon para sa kaligtasan ni Jane. Gayunpaman, galit na si Kane dahil niloko siya ni Jane at pinatay ni Mickey si Franco. Sinaktan ni Kane si Jane na naging dahilan para mawalan si Jane ng malay, na nagdulot ng sumasabog na galit ni Mickey. Sa huli, nagkaroon ng matinding away sina Mickey at Kane. Noong una, nahihirapan si Mickey dahil mas bata at mas malakas si Kane. Muntik na siyang mapatay ni Kane, pero kinailangang sumuko si Mickey nang makita niyang may baril si Kane at babarilin na sana siya. Sa kabutihang palad, nagawa ni Sophie na barilin si Kane sa dibdib mula sa likod bago niya mabaril si Mickey. Mabilis na tinapos ni Mickey si Kane para matiyak na patay na siya. Maya-maya ay nagising si Jane, nakaramdam ng pagkagulat saglit. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, binigyan ni Mickey si Noah ng maayos na libing.
Nagpasalamat si Mickey dahil nakasama niyang muli ang kanyang pamilya nang hindi nasaktan, at nanatiling ligtas at hindi nagalaw ang mana at kayamanan ng pamilya. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panunood.